So yun mga kasang, no, a day after kung ilipat yung mga goldfish ko dito, yan, kung makikita nyo, ang liliit pa nila, nag-aabol lang sila. Yung ganyang behavior, no, para sa hindi nakakaalam, ganyan yung breeding behavior nila. So, mag-aabolan talaga yan. Kaya ang naisip ko kunin yung tatlong malilikot na nag-aabolan talaga at try natin yan spawn. So, ito nga yung tatlong malikot na habol ng habol, no. Isang female, dalawang male yan. Tignan natin kung pwede nating i-hand spawn. At yung, alam ko medyo maliit pa to, no, pero pwede naman natin i-hand spawn yan kasi nga naglalabas na rin naman ng eggs. At hindi talaga titigilan to ng mga male hanggat may eggs to. So kailangan na rin nating ilabas o tulungan palabasin yung eggs bago pa siya ma-stress. So yan, after nung male, ito lagyan naman natin ng semilya ng after nung female pala. Ito naman yung male natin at ayan, kung makikita nyo, naglalabas ng similya talaga yung kulay puti. So yun, hindi ako maasa na may mabubuhay dyan, pero try na rin natin, no, kasi wala naman akong ginagawa ngayon. You want to play? Let's play. At so yung mga kasang, hanap na naman tayo ng gagawin at tignan na naman natin kung ano mga nangyari sa mga isda natin dito. At papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga update natin sa mga binibreed natin na nakaraan at kung yung mga nangyari nga dito sa ating mga pinaparaming isda at mga inaalaga ang mga isda dito sa bahay. So yun mga kasang, after ko ilipat dito yung mga rancho natin, yung mga oranda natin dito, nabakante nga yung ating mga tank. So kung makikita nyo, ang daming bakante dyan. Ito nga, hindi ko na binibenta kasi itong mga Glotetra na to. Baka ilagay ko na yun sa likod. So isang 5 slot na yan, bakante, sa baba, bakante. Ang dami natin bakante ngayon. Tapos, ayun nga pala, ito yung natin, pinapa-hatch natin na patay na natin to. Pang second day na niya ngayon. Siguro naman hatch na yan. So, yan, papakain natin yung BBS. Itong BBS na to, ito yung pinakamagandang ipakain sa mga maliliit nating isda, gaya ng mga guppy fry, betta fry. Kasi maliit siya, tapos live food, syempre high protein yan dahil live food. Tapos yun, silipin na natin yung yung binibreed natin dito. Pinapaanak natin na matawag dito? Na AFR. So ito yung nakaraan na pinanak natin. Ito na yung mga fry nila, malakas na yan. Yan, dami, di ba? AFR yan. Tapos yung sa kabila may AFR din ako. At ayun, nag-drop na rin siya kahapon. Hindi lang ako nag-vlog kahapon, pero kahapon pa to. At marami rin siyang inanak. Ayan. Marami siyang inanak. So, mas mabilis talaga magparami pag ganitong style ng breeding, no? Kasi yung iiwanan nyo. Kasi ang tagal nito sa ang tagal nito doon sa farm, pero hindi siya nagda-drop ng ganyang karami. Kung makita ko man siya mag-drop ng ganyan, nauubos din pagbalik natin. So, ayun, mas maganda dito. Siguro ang gagawin ko, magpapadrop dito. Tapos, pag mga 1 week old na siya, pwede na siya ilipat sa farm. Ganun na lang gagawin natin, no? So, every time na pupunta ako sa farm, maglalagay ako ng isang batch ng mga fry para doon natin i-grow out. Dahil mas mabilis naman talaga lumaki yung mga fry natin pag mas malaking lalagyan o yung mga may lumot, yung mga outdoor tubs. Yan, so, balik na natin to sa community niya para mag-breed siya ulit doon. At alisin ko na yung breeding cage. At gagawin ko na ngayon yun. So yun, pansin ko medyo dumumi na naman yung mga aquarium natin, no? Yun, ang dami. Bilis dumumi kasi ang liit lang ng sponge natin. Ganun talaga, no? Sa mga nagtataka, bakit daw ang bilis dumumi ng mga tank nila? Madali lang naman yun, no? Madali lang naman isipin. Huwag na yung magtaka. Kung madalas kayo magpakain at marami kayong isda, mabilis talagang dudumi yun. Pero kung ang isda nyo, isang piraso lang, tapos 2 beses nyo nang pakainin, tapos hindi naman siya matakaw o yun talagang hindi yung dudumi. Kagaya pag arawana lang alaga nyo, isang arawana lang, pag pinakain nyo, talagang hindi halos dudumi yun. Kaya nga sabi ko nga nung dating video ko, napakadali mag-araga ng arowana kasi isa lang yun. At hindi ka naman mag-aalaga ng 10 arowana, kaya medyo madali. So, ayun, mas mahirap pa yung gabi, yung mga goldfish yan pag marami kasi. Ba't ba ang hina nito? Hina nung hangin yan.
mas marami kang alaga, mas mabilis dudumi yung tank. Syempre, ayan yung mga AFR natin na males. Tapos yung mga female natin yan, 3 na ulit sila dyan. 2 na yung napaanak natin yan. Mga nagre-recharge na ulit yan. Tapos yung isa, ito medyo malaki yung tiyan niya. Tapos yun, sinisilip ko nga ito mukhang may laman na to, itong ating albino koi. Ano to, nakita ko to nung nakaraan dito sa sahig. Nandyan na siya. Pagdating namin sa bahay, nandyan siya. At medyo natutuyo na. Nabuti nakasurvive. Hindi ko na na-video kasi nagpanic din ako. Akala ko mamamatay kasi isa lang yan isa lang dito yan Mayroon pa naman ako nito sa farm, pero yun nga dito isa lang, kaya iniingat-ingatan ko yan. So ito tingin ko may laman na yan. At siguro pag sinolo natin yan, baka mas lumaki pa yung tiyan yan at mag-drop na rin yan. Dito naman sa ating tuxedo koi, may laman naman din siguro na to, pero hindi pa gaano karami. Ayan, yung mga maliliit parang may laman na din yun. Hindi ko pa pinapakain to guys Pag nagbe-breed nga pala kayo ng gapi na, dapat naiintindihan nyo rin yung mga gapis nyo. Kung malapit na ba silang manganak, kung mayroon na ba silang fry na laman, dapat naiintindihan nyo rin yan. So, ako pag nagtitingin ako niyan, kunyari yan isang community. Pag mayroong isa dyan na pumupunta na doon sa malayo, pumupunta sa mga ibang hindi sumasama sa grupo, o kaya umiiwas na sila, kaya medyo kinakabahan sila, parang ang bilis nila huminga. Malapit na mag-drop yun. So yung mga ganon, tsaka ako lang sila hinihiwalay. So yan, dami na naman natin guppies. Tingnan natin kung mapapakain natin sila ng BBS ngayon. Ito yung aking mga EBM. Tinitignan ko, wala pa masyado. Itong ating blue panda, itong isa parang ayan pag medyo boxy na yung channel, parang ganyan malaki siya tas medyo boxy, na yan, malapit na yung mga anak, meron na siyang laman. Kagaya nito, tingnan mo to, wala pa masyado, di ba? Hindi pa boxy, kakaanak lang yan silipin nga pala natin yung mga anak niyan doon sa labas mamaya. Kakaanak lang ito. So yung pag mga ganito, wala pa mga lamang fry yan. Pag yung ganito, minsan kasi kahit maliit, may laman na Ayan, yung pag mga ganyan, medyo boxy, may kanto na yung tiyan. Yun yung talagang may fry na sila, Kagaya nito, ito nga medyo boxy. Pero, hindi pa ganun ka boxy, pero may kanto na yung tiyan niya, malaki na talaga. Ayan. So, pwede ito, ihiwalay na natin, tanggalin natin muna yung male. Tapos tignan natin kung baka pag naglagay tayong breeding cage. Pag ganun kasi minsan mas mabilis sila nagde-develop yung fry nila, tapos nire-release din nila agad. Pag meron kasi silang chance na makapag-release sa sa magandang lugar o sa maayos na tubig, ayun, nagre-release sila agad pag alam nilang safe. So yun, silipin natin yung yung sa labas naman na. So ito yung mga fry natin dito sa labas na anak ng ating mga ABT o albino blue topaz. So dalawang batch, dalawang female yung nanganak dyan. Dati nilagyan nga natin ng breeding cage dyan. So yan, kung mapapansin nyo, nakain sila ng kain kasi yung mga may mga lumot yan kasi outdoor setup to. Yung mga lumot dyan, so ayun, pag may makakain sila dyan, kinakain nila, kaya nga mas mabilis talagang lumaki. Pag yung mga guppies natin sa outdoor dati pinapalaki na may mga ganyan, may mga lumot na pwede nilang kainin compared pag dun sa aquarium, parang ang tingin ko mas mabilis talaga lumaki yung mga guppies natin sa mga outdoor setup. So mas maganda talaga kung ganito yung gagawin nyo pag magpapalaki kayo. So tinitignan ko yung ating BBS na parang ang dark ng kulay. So papatiningin muna natin yan para makuha natin yung mga buhay at mahiwalay yung mga nabuhay dun sa mga eggs. Tapos nakalimutan ko alisin nga pala to para mas makita nyo. Makita natin kung gaano karami yung fry na drain up ng ating isa pang female. Yan. Dami rin guys. Ayan dami rin, parang mga 20 rin yata ito. Yan meron pa rin. Laki na kasi nung natin ang laki na nung breeder natin. Dami nito, mga 30 pieces to. So all in all,
itong 10 gallons na to, tsaka itong 10 gallons na to na AFR, meron tayong mga 50 siguro, 50 na, na fry. So pag lumaki yan, medyo marami-rami yan. Yun, mas maganda nga na ilagay ito sa, sa outdoor setup natin, sa mga tubs natin doon sa farm. So pagpunta ko sa farm, maglalagay ako doon siguro yung isang batch dito, tapos iiwanan ko yung isa. Kasi nakakalungkot din na mawala lahat yan. So gusto ko nakikita ko rin yung iba, kaya iiwan ko dito yun. Tapos yung pwede natin i-compare, no, para mas makita nyo rin kung ano yung mas mabilis talagang lumalaki, yung mga nasa aquarium o yung mga nasa outdoor na setup natin. Kasi medyo matagal din yan, mga 2 months din yan bago natin makita yung result. No? So hintayin natin yung BBS natin. Ang tagal eh. Dito ko muna nilagay ito dahil wala namang laman to slot na to. At pag may makita akong gapi na ready na mga anak, ilalagay ko na nandiyan para dito naman yung fry natin. Kasi ito yung mga ginagrow out natin, mga XP Blue, EVM. Dito may mga fry ng red balloon. Tapos dito may mga fry ng Blue Panda. So magpupunta tayo ng fry dyan soon. Yung mga fry natin nilalaki. Ngayon hindi pa masyado maganda tingnan kasi maliliit pa. Pero pag lumaki yan, magugulat na lang kayo guys. Napakarami natin magiging gapis dito. Tapos yung setup ko na ganyan nga para talaga sa mga gapis yan. Kaya ganyan yung ginawa ko setup. Kaya maliliit ang slot niyan. So yun guys, medyo naiinip ako dito. Ang tagal niya maghiwalay. Ang hirap kasi kunin yan, hindi kasi natin pwede ibigay yung mga yung mga balat. Yung tubig okay pa na mabigay natin yung tubig pero yung balat, kaya kasi dami kakalat lang yan, hindi naman nila kakainin yan. Tapos parang parang lumabo yung tubig. Expired na yata yung BBS natin kasi matagal na rin nasa rep yun. So ang gagawin ko dyan, ang pangkukuha ko sa kanya is iPhone o itong Turkey Buster. Ito yung Turkey Buster natin, yung pangkukuha ko dyan. Tapos pwede natin siyang gamitan ng ng net, BBS net. Basta BBS net, isasala muna natin para maghiwalay yung balat doon sa tinalupan. Maghiwalay yung balat doon sa mga buhay. Tapos yung para mas konti lang yung yung maging dumi doon sa tubig. At yung mga buhay lang kasi yung kinakain ng mga isda talaga. Tingnan nga natin pag may flash. So ayan, makikita nyo gumagalaw sila. Doon pala sila sa ibabaw lahat. Bakit nandyan kayo? So yung mga gumagalaw na yan, yun yung mga nabuhay. Tapos may mga kahalo kasi yan ng mga ng mga hindi nag-hatch. Ayan yung mga yan. So yun yung pag-ihiwalay natin. At medyo mahirap din yan. At hindi mo naman pwedeng ibigay din yan dahil baka kainin nila yan. So itong makapal na to sa ibabaw, yan yung mga buhay. Subukan nga natin kumuha ng konti. Gamit yung Turkey Buster natin. Lagay muna natin dito sa maliit na container para mas makita nyo. So mga hindi pa nakakita ng BBS, ayan, pakita ko sa inyo. Yung yung BBS na live pero kasi yung decapsulated tsaka eggs. Ito yung BBS na live, yung buhay na talaga, ayan. Yeah, may mga nakuha pa rin tayo mga puti, yung mga balat tsaka yung mga hindi nag-hatch. Pero yung gumagalaw, yun lang dapat ibigay natin Yun yung mga gumagalaw. Pwede naman na ilagay na to, pero mas maganda kasi na yung mga buhay lang yung mabibigay natin. Yan ang pinakamahirap dito Ang hirap paghiwalayin yan. Sablay din ako dyan pag ganyan. Kasi yung iba pupunta daw sa ilalim. Dito sa part na ilalim. Tapos doon nila inihigo. Pero nahahalo pa rin yan. Ito nasa ibabaw Dapat yata dito mas maliit na. Mas maliit na panghigo. Subukan natin kung ito makapal nito. Pero dami rin mga buto, may mga sumama pa rin talaga ng mga buto tuloy, mga shell.
Pero pwede na siguro yan. Parang ang dark ng tubig nito. Kaya ganun. So yun mga kasang, no? Dito natin una ibigay sa ating mga fry dito sa labas. Oh, tumapon. Ano ba yan? Tumapon pa. Bakit kasi ganyan ang hawak mo? So yun, bigay natin dito sa mga gapi fry natin dito sa labas. Dahil first time lang nila kakain ng BBS. Eh, malamang sa malamang eh, hindi pa nila agad kakainin yan. Titignan muna nila yan. Dahil hindi pa nila kilala. Inilagay natin na BBS. Oh, baby brine shrimp. Nga pala guys, no, yung mga BBS natin o yung baby brine shrimp, kaya tinawag na baby yon, maliliit pa yon kasi bagong hatch lang yon. Yung mga brine shrimp talaga malalaki yon, pero yung mga galing sa eggs eh yon nga maliliit. Yun yung mga ginagamit ng mga fish keepers para pagpapakain sa kanilang mga maliliit na fry gaya nitong guppies, pwede rin sa beta. So ayan, yan talaga yung pinakamaganda kung ako yung tatanungin, no? Pinakamaganda yung pakain sa mga fry talaga eh live na baby brine shrimp. Sumunod na lang yung mga commercial feeds natin na mga powdered. Ito kasi BBS eh talagang high protein yan. Ito naman ang pakainin natin yung ating mga AFR. Dami. Dami. Ito yung mga taho. Lagi dumadaan yung taho na yan pag nagbablog ako. Ano po rin ako? Umiikot pa. Tao, ano ba naman yan tao? Lagi dumadaan yun pag nagbablog ako. Ba naman? Parang nananadya ka na. So yun, yung iba dito pala hindi pa malakas, no? Dito pa sa baba yung iba. Mukhang kakapanganak pa lang yan. Hindi ko alam kung kakainin nila yung nilagay natin dyan. Pero bahala kayo dyan. Kainin nyo hindi, basta nilagyan ko kayo. Diba? Ito naman, saan na yung mga yun? Hindi pa nila kilala yung BBS eh, pero matututunan din nilang kainin yan. For sure. Makikita naman nila yan. Medyo maliliit pa. Doon naman tayo sa likod. Bigyan natin yung mga nasa likod para makatikim naman. So ito yung mga outdoor tubs natin dito sa likod. At yun, hindi pa sila nakakain ng BBS kahit isang beses. Dahil ngayon lang ako nagpa-hatch ulit. For sure naman kakainin nila yan. Ito na yung update dun sa ating tuxedo koy na fry na 7 piraso lang yata. Ito yan, may kulay na yung dalawa. Usually pag mga nauunang nagkakulay yan yung mga males. Tapos yung mga female, late sila nagkakakulay. Pero nagkakaroon din naman. So mas maganda talaga nasa outdoor to mga to dahil mabilis silang magkakulay. Tapos mas mabilis silang lumaki. So ngayon bibigyan natin ng BBS yung mga yan. Pati ito. Ito yun, no? Napakaganda talaga ng setup na ganito. Sa mga nagtitipid, no, ayaw nilang magkaroon ng aquarium pump o ayaw nilang gumamit ng kuryente at gusto nilang mag-alaga ng guppies, ganitong setup talaga ang maganda para sa inyo. Kuha lang kayo ng lalagyan, kahit hindi plastic tub yan, kahit anong tub pa yan, lagyan nyo ng lupa, yung lupa garden soil, tapos lagyan nyo ng live plants. So yan, magiging ganyang kalinaw na. So ayun, hanggang dito na lang muna sa video na to. Sana nag-enjoy kayo, no? Maraming salamat sa mga nanood. Fish out.